Okay, so good afternoon. Ito meron naman tayo ditong Epson EcoTank L3210. Alright, yan. So ano ba yung problema nito? So we are on keep on troubleshooting, Parang ganun lang. Ayan. So ito yung output niya. Black lang siya. So walang color. Then nag-sanction na din ako. Tingnan niyo yung waste ink na nakuha ko na. Then paubos na nga din. So, upon checking, dun sa pag-ano ko, mayroon naman siya. Ayan o. May yellow, may magenta, may cyan. Pero, in creating output, pag nag-photocopy tayo, ito din yung output niya. Wala pa din. At the same time, kapag nag-nozzle check tayo, yun pa din yung lumalabas. Palaging ganun yan. Kahit sa mga previous, ganun din. Then, nag-print na tayo via laptop, iba't ibang kulay. So, yan. So, yan, black. Then, ito naman blue. Then, cyan, magenta, yellow. So, wala. Then, yun na nga. Nag-power cleaning tayo gamit yung laptop natin. Then, tapos na. And, nag-nozzle check ulit ako. Ganun pa din yung output. So, siguro yung gagawin ko ngayon, papalitan ko ng printhead, then doon natin ma-identify kung talagang may problema na yung printhead or sa Word or kaya sa Flex. Yan lang naman yung mga common problem nito. So, yung per unit niya, okay naman siya kasi may nahihigop tayong ink. Ayun, ang dami na pala. Oh. Tingnan nyo, nag-head clean tayo. Ayan, grabe. Ito, yun, oh. Oh, nako. Ito yung napunta na ba doon? Ay, hindi pa naman. Good. Ito yung power cleaning natin. So, hindi na natin nag-overflow na yung kanyang ink tank, yung waste ink tank nag-overflow na, guys. So, kasi yung ginawa nito or ginawa dati ni customer ay nag-head clean na daw sila marami na beses, ganun pa din, wala talagang colored, as in black lang talaga yung output. So, linisin ko muna to, then kapalit ako ng printed, then after that, yun. Check natin kung yun ba talaga yung problema. Alright? Alright guys, so continue tayo yan, nilinisan natin. So, binasa natin ito ng tubig. So, dapat sa pagbasa ng tubig, nakaangat siya, nakaganyan. At babasahin mo yan hanggang malinisan tong buong ito. Then, nagpalit na din tayo ng waste ink pad. Then, ito nilinisan natin. Then, magpapalit tayo ng printhead. Tingnan natin kung sa printhead ba yung problema. So, hindi kasi natin masasabi kung printhead agad yung problema niya eh. Pero, since yung printhead yung nag-create ng output, doon tayo mag-focus. Magpalit tayo ng printhead. So, wag na natin pahirapan yung ating sarili. Alright. Okay. So, going back here, ayusin ko lang yung camera natin. Ayan. Okay, so paano nga ba magpalit ng printhead? Angat nyo lang to. Then ito mayroon yan dyan lock. Pipihitin nyo lang yan pa ilalim. Then unlock na siya yan.
Then, kuha kayo ng something na pwedeng ilagay dito para ayun, natanggal na. Okay. So, gusto talagang matanggal. Okay, tanggalin nga natin to. Okay. Ayaw nito matanggal ha. Yan, tanggalin na natin. Kasi gusto nang matanggal eh. So, nangyayari talaga yun. Nadudulas kasi yan. Madulas. So, tanggalin na natin para mas kita ninyo, di ba? Alright. So, dito naman, mayroon yung tinatawag na lock. Ito yung lock. Ayan. Yung puti na yan, yan. Then, i-unlock mo siya. Ikutin mo lang yung gear. Tingnan, masdan nyo yung ano natin, yung lock. Ikutin ko yung gear. Pababa. Okay. So, hindi siya na-unlock. So, since hindi siya na-unlock, i-press down mo to. Ayan. Pwede mo na siyang galawin. Alright. So, dito naman guys, meron naman siya ditong lock. Ito naman. So, ipipress mo lang naman tong lock na to. Kung abot ng kuko nyo, so yan. Then, tanggalin to. Ito. Then, yan o. Kompleto yan. So, meron siyang kompleto naman. Walang problema sa ating damper. Okay, so since natanggal na natin yung mga damper niya, so tanggalin naman natin yung lock ng damper. So, ito yung damper holder natin. Yan. Para matanggal natin yung head. Then, mayroon yung tatlong screw. Tanggalin. Ito yung mahirap kapag hindi na magnetize yung Phillips screw natin. Then, kuha kayo ng matulis na bagay. Then, tanggalin nyo yung head. Ito yung kanyang head. Ayan. So, okay naman yung kanyang flex cable. Wala naman indication na nasunog or nagkaroon ng short circuit or ng shorted. So, wala naman indication na ganun. Yung kanyang head, ito siya. Ngayon, kuha tayo ng tissue. I-fold natin yung tissue. Idadampi lang natin siya sa head. Tingnan natin kung mayroon bang lumalabas ditong colored. Dampi natin dyan. Hindi mo yung pwedeng i-scratch. Idampi mo lang siya. Then, that's it. So, kung manonotice natin dito, meron naman siya. Ayan, meron naman talagang cyan, magenta, then yellow. Oh, yun lang. Paano nga ba nagkakaproblema yung head? Ayun oh. Kompleto naman oh. Diba? Try natin ulit. Kompleto. Okay. Since titingnan natin kung may problema ba yung ating head, so magpapalit tayo ng printhead.
Okay. Okay, so meron na ako ditong naka-reading printhead. Yan, so ito guys, bago pa to. Ito yung dati. Ito naman yung bago. Ito yung pang test ko sa mga 4-digit Epson L series. Pag sinabing 4-digit, nandiyan na yung pumapasok yung 3110, 3210, 3250, 5190, 5290, sa mga ganun ano. So, yung mga printhead kasi niya, kapag Epson, pare-pareho lang yon, basta 4-digit. Yung tinatawag naman nating 3-digit, nandiyan na yung L120, L110, L121, 360, 210, 220, 365, mga ganon ano. So yun yung L series natin na 3-digit. So magkakapareho naman yun. Sige, balik na natin. Ikabit na natin yung kanyang flex. So sa pagbabalik naman ng flex guys, ingatan nyo lang para at least hindi masira yung flex. Make it sure na tama yung pagkakabalik. Balik na natin to. So, kumuha lang tayo ng magnet. Lagyan natin dito ng magnet para at least maging magnetize ulit yung ating Phillips screw. So, mas maganda kasi kapag may maliit na magnet or mayroong magnet na nakalagay sa Phillips screw kung hindi na siya magnetize para hindi nalalaglag yung ating screw. Okay. Then, balik natin yung kanyang yung holder niya. Then, ito naman. So, black, yellow, magenta, and cyan. Yun yung pagkakasunod-sunod guys. Then, balik natin to. So, take note kung paano nyo siya tinanggal, ganun din ninyo siya ibabalik. So, ano ba yung ginagawa natin? Tinitingnan natin kung alin ba yung may problema, kung talaga bang head, or hindi problema yung head, or kung ano. Pero, feeling ko kasi, since meron naman siyang black, 95% print head yung problema. 5% yung kanyang flex cable. Yun yun, ano. Kasi meron siyang output compare doon sa walang output, ano. Alright. So, balik na natin yan dyan. Huwag muna natin ilagay yung cover, then i-check muna natin or i-test muna natin kung meron ba siyang output. Then, ito naman, balik natin siya dito. Alright. Then, ibalik natin yung connection, yung ano naman yan, may size naman yan guys, kaya hindi tayo malilito dyan. So, kung sakaling natanggal or tinanggalin nyo, so dapat alam nyo din kung paano magbalik. Anyway, kita naman yan dyan. Okay. Alright. Yan.
Sige, ganyan muna yung setup natin. Then, after that, power cord tayo. Plug in natin. Alright. So, let's see. Ayan, nag-on agad. So, moving ba yung head natin? Yes. So, ito yung pang test natin guys na print head. So, take note kapag ganon, walang colored, then mayroong siyang black. 95% may problema na yung head. Although ginawa mo na yung lahat, nag-sanction ka na, nag-head clean ka na, nag-power cleaning, or ano ba tawag natin doon kung sa L120 series, that is power ink flashing. So, kung ginawa mo na yon at the same time, nag-apply ka na ng cleaning solution, then mayroon naman output kapag ganito, nagdampi tayo, ganyan. So, mayroon naman siya. Pero kapag nagki-create ng output, doon talaga nawawalan siya ng kulay or nawawalan siya ng output or wala talaga siyang yung colored. So, 95% ang problema nun ay print head. Okay. Next. Okay. So, test print tayo guys. Pwede tayo mag-photocopy. Lagay tayo dito ng colored. Ito. Colored siya, yan. Try natin. Colored. So yun guys, 100%, hindi na 95%, 100% print head talaga yung problema niya. Alright. Ayun, so di ba? So mayroon na siyang kulay, compare dun sa sample natin kanina, black and white lang talaga siya dito. Yan. So na-test natin upon doing it, checking it, replacing the print head. So either for conclude na yung pinaka main problem niya is print head, So bibihira kasi yan na magka-problema sa flex cable. Nakaka-problema sa flex cable kapag nasusunog yung flex cable, then doon na may problema na din ng head doon. So in this case, yung kanyang print head, ito guys, ang problema nito, possible na sa loob may problema na yan. Pwedeng yung resistor dyan, capacitor, pwedeng yun yung may problema, mayroong pumutok na capacitor, then hindi na siya nagkakaroon ng continuity para ma-recognize na magpiprint pala ako ng colored, hindi lang pala black and white. Pero it's really complicated to repair this kasi bubungkalin yan. So wala pa nakakapag-repair niyan. Madami na akong binungkal nito pero hindi ko talaga siya totally na-repair. So yun yung conclusion natin. Print head yung problema. Alright, so thank you so much for having me here. So sana supportahan niyo pag yung ating mga videos, yung ating YouTube channel para at least matulungan ninyo ako, at the same time natutulungan ko rin kayo. Peace out guys and good afternoon. Thank you.